Alam niyo yung salitang balimbing? Uso yan sa probinsya. Pero yan ang national fruit ng mga politician. Balimbing. Kaya, so tapos na tayo dyan kay Amy. Dito na tayo, mga kababayan, kay Sara Duterte at kay Amy Marcos. Ito na. Sara Duterte at Amy Marcos. Bakit nga ba? Bakit nga ba nagtandem si Sara at si Amy Marcos? Tingnan natin dito. Maitim daw. Ito na mga kababayan. Travel year-round. Wait lang, may ads lang. And hotels at Agoda. Download the app today. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Let's bring in one of the former president's allies, Senator Ronald Bato de la Rosa, who's on the line. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo, ladies. Magandang gabi sa ating lahat. You're on the campaign train. Nasaan po kayo ngayon? Nandito ako sa El Salvador, Misamis Oriental. Mayroong rally yung dito. Okay, kala namin El Salvador, South America. South America. Senator, so we just saw the endorsement ni VP Sara kay re-electionist kasama ninyo, Senator Amy Marcos. Kayo rin ba na-sorpresa o tungkol sa endorsement na ito? Hindi naman actually ako na-surprise dyan. Patagal naman na silang magkaibigan. Narinig niyo sabi ni Bato. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much. Tinanong ng reporter si Bato kung nasurpresa ba daw siya sa pag-endorso ni Sara at ni Amy. Actually, ganito, sabi ni Bato, hindi naman ako nasurpresa kasi matagal namang magkakaibigan yan. Sa madaling salita, matagal nang papaplastikan yan. Ito mga kababayan, kung i-twist ninyo, pagdating sa kalukuhan, magaling si Sara. Bakit? Alam ninyo na galit si Sara sa mga Marcos. Alam nyo yan, pinagmumura nga niya eh. Binantaan pa. Ngayon, si Amy, hindi siya galit. Bakit? Kasi once na dumikit siya kay Amy, makakapaghiganti siya. Alam ni Amy sa sarili niya na ginawa na siyang tae ni Sara, nandun pa rin siya. Bakit? Hindi man makapaghiganti si Sara kay BBM, at least nakapaghiganti siya kay Amy. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Labag man sa kalooban, masakit man sa damdamin, masalimuot mang isipin, tanggapin mo na lang at sakyan mo na lang. Bakit? No choice ka eh. Alam mo yung choices kasi, di ba? Kahit saan meron eh. Pero mahirap kasi nasa power si BBM. So ang ginawa ni Sara, para manggagalaiti si BBM sa kanya at ang Marcos group, no? Para magalit, kinuha si Amy. Sinakyan ang galaw ni Amy. Yun ang totoo. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan, yung pagsama ni Amy ni Sara, plastika na lang yan. Plastika na lang yan, mga kababayan. Alam ni Amy na galit si Sara sa mga Marcos. Alam din ng Marcos na ayaw ng mga Duterte sa kanila. Pero pilit si Amy dumikit, sinakyan ni Sara. Yan ang totoo. Itong endorsement na to, my God, wag niyo ko pinagloloko. Pinagtatawanan kayo ng tao. Bakit? Kayo na lang nagpaplastikan. Yan naman ang totoo. Hindi ba totoo, mga kababayan? Sila na lang ang nagpaplastikan. Yung endorsement na yan, sila na lang nagpaplastikan. Ito papanood ko sa inyo yung endorsement. Nagagamitan sila. Ginamit ni Sara si Amy naman, ginamit si Sara para makapaghiganti kay BBM. Actually, hindi si Amy galit kay BBM, kay Lisa. Nagagamitan sila. Kumbaga parang ano yan kung sa ano pa yan, sa science pa yan, food chain. Alam yung tawag na food chain? Kakainin ni Amy si Sara, kakainin ni Sara si Amy para taihan nila si BBM. Ganon yan eh. Halimbawa ngayon, galit si Amy kay Lisa. Kaya kumampi si Amy kay Sara. Galit din si Sara kay Lisa para magsanib-pwersa silang dalawa. Pero nagpaplastikan sila. Recycle yan, ang tawag dyan, food chain. Yung tinatawag na reuse, reduce.
Recycle. Alam nyo, meron nga tayong kasabihan na kapag hugis mangga, totoo talaga manggagamit. Yung isa, anak ng bilyonaryo, nasa alyansa pero nagpa-endorse kay Sara, hugis mangga din. Si Amy, ganun din, tabingi din dito, hugis mangga din. Totoo. Ito, papanood ko sa inyo ha, mga kababayan. Yung sinasabi nilang maitim. Lalaban tayo ni Amy. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba, number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Itim daw, ginigipit ang hindi kaalyansa. Kahit sino naman siguro. Bakit? Sa panahon ba ni Digong, hindi ba ginawa ni Digong yung panggigipit sa hindi niya kaalyansa? Anong ginawa ni Digong sa lahat ng senador nung siya ang nasa power? Lahat ng senador ng kakamping, siniro niya lahat. Pinakulong si Laila. Pinagtawanan si Trillanes. Di ba? Ngayon ninyo na-realize, huwag nyo kasing gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa iba kung ayaw nyong gawin sa inyo. Ano lang yan tawag dito, bumirang ang tawag dyan Noong panahon na si Digong ay nasa power, di ba ganyan ang ginawa nila? Ginigipit nila ang liberal. Totoo yan. Sabi nga ni Digong, i-8 diretso yan sa Inidoro, yung liberal. Wala talagang nakarga. Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, ginigipit ang hindi kaalyansa. Aba, kung magpalit tayo sitwasyon ngayon, si BBM na nagsasabi kay Digong na adequate leader at bangag, sa tingin nyo buhay pa si BBM ngayon? Kung palit sila ng posisyon? Kung si BBM kaya ang nagsabi diyan kay Sara na putang ina mo, kung may papatay sa akin, papatayin yan, sa tingin niyo hindi lang padampot si BBM? Pasalamat kayo, si BBM nakukontrol pa at nagtitimpi lang. Kung palitan natin ang sitwasyon, si Digong ang presidente ngayon at si BBM ang mag-rally dyan sa mautog rally na yan. At sasabihin, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, adik. Sa tingin ninyo, anong gagawin ni Digong kay BBM? Ipalit natin yung sitwasyon nila. Ngayon sasabihin ni Amy, ginigipit ang hindi nila kaalyansa? Kahit sino naman. Bakit Amy? Magpapakamartir ka pa rin, magpapaka-Diyos ka pa rin. Sa tingin mo, pag walang kamera, hindi mo pinagmumura ang mga Aquino? Tigilan mo kami, Amy. Pag walang kamera, pinagmumura mo ang mga Aquino sa nang dahil sa pamilya ninyong pina-exile kay sa Hawaii. Sa tingin, alam nyo, hindi niyo mabibrinwas ang utak ng tao. Kung ako ang nasa sitwasyon ng mga Marcos, isa lang sabihin ko, hindi ko mapatawad ang ginawa ni Cory Aquino. Sa tanang buhay ko. Kahit sino. Sa pagpapahirap sa inyo na patirahin kayo sa Hawaii, hindi mo sinumpa ang mga Aquino? Pag walang kamera, Amy, pinagmumura mo mga Aquino. Pero pag may kamera, bait-bait mo. Ganon din ang sitwasyon ninyo ngayon, Duterte at Marcos. Buti pa nga si Sara lantarang pinagmumura si BBM. Ikaw. Di ba? Yun. Sasabihin niyo, itim? Ipaglalaban tayo Oh. ni Amy Marcos. Itim Itim. ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom Itim ngayon ang kulay ng bansa. Bakit? Namatay na ba si Digong? Huwag niyo sabihin itim. Bakit? Si Digong ang may gawa niyan kung bakit siya nagkaganyan. Isipin ninyo mga kababayan. Ito, nireaksyonan ko lang itong advertisement na to Isipin ninyo mga kababayan, bakit nasabi ni Sarang itim? Noon pa man alam na ni Digong. Alam na ni Digong na makukulong siya. Bakit? Bakit niya inalis ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC kung wala siyang kinakatakutan? Isipin ninyong mabuti, mga kababayan, loyalista at kakamping. Kung alam ni Digong sa sarili niyan, tama ang ginagawa niya, hindi niya dapat tanggalin ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Bakit niya tinanggal? Kasi alam niya na aarestuhin siya. Ang kabubuhan niya lang, tinanggal niya na file na. Okay naman sana kung tinanggal niya ang ICC sa ang Pilipinas sa ICC. Ang mali lang, hindi siya na umalis sa Interpol Di ba? Nagluluksa kayo, buhay pa si Digong. Itim.
Sa tingin ninyo, kung si Sara maging presidente, puti ang Pilipinas? Yun ngang sheriff sa Davao na nagpapatupad lang kung ano ang nilabas ng Korte Suprema, sinapak niya eh. Anong kasalanan ng sheriff na sinuntok niya? Yun palang kuhaan ninyo ng example. Ang sheriff, tumupad lang sa nilabas ng korte na paalisin ang mga tao sa squatter. Pero anong ginawa ni Sara? Hinanap ang sheriff, sinuntok-suntok. Nagpapatupad lang ng batas yung sheriff. Hindi naman namumugbog ang sheriff doon eh. Kung ano yung nilabas sa Korte Suprema, yun ang sinunod. Kasi hindi sila marunong sumunod sa batas. Yun ang totoo. Kung binabasihan ninyo, bakit sinapok ni Sara yung sheriff doon? Diba? Isinunod lang naman sheriff yung nilabas ng Korte Suprema. Sino ang may mali doon? Si Sara o ang sheriff? Anong kinalaman ng sheriff doon sa pagsunod lang naman niya sa nilabas ng Korte Suprema na paalisin ang mga squatter doon kasi hindi nila lupa? Pero anong ginawa ni Sara? Binugbog ang sheriff. Tapos yan ang gusto niya maging presidente? Wala. Kung si Digong silent martial law, si Sara lantarang martial law yan. Pag naging presidente, ang tanong, hindi ba ma-impeach? Sabi ko sa inyo, ikukundina ninyo, itim. Pulutin kaysa kangkungan, dindi ka mananalo ay may Marcos. Itim talaga mangyari sa'yo. Naglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiramay. Sagutin mo muna yung confidential fund kung saan mo dinala bago ka magsabi dyan na itim ang ating bansa. Umitim at higit sa lahat, kayo lang naman mga Duterte ang nanggugulo. Bakit may narinig ba kayo nakakamping? May narinig ba kayo na Liberal Party nanggugulo sa Marcos administration? Mga Duterte lang ang naninira sa BBM admin. Tapos sasabihin niyo itim? Kung kayo bumira, kung kayo manira, kayo manggulo, okay lang. Kapag bumalik sa inyo, ang ginawa ninyo, itim na. Bakit? May narinig ba kayo kay BBM na pinagbantaan at pinagmumura kayo? Kayo lang naman ang naninira sa mga Marcos eh. Kayo ba naman mag-rally araw-araw na mautog rally na yan? Kayo ba naman magsasalita dyan sa rally na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Ni minsan ba nakakarinig kayo kay BBM na si Digong kaya nagkaganyan, araw-araw ng fentanyl. Siyang beses lang sinagot ni BBM. Ang sagot ni BBM, resulta yan ng paggamit niyang fentanyl. Kasi sinabi naman niya sa akin yan, nagpi-fentanyl siya. Di ba? Tapos sasabihin ni Amy ngayon, hindi ko alam kung sino advisor ng kapatid ko. Sana mapunta siya sa tamang landas. Ayaw lang ni BBM magpahawak sa liig ninyo. Kaya galit kayo kay BBM kaya hindi nyo siya nahahawakan. Anong sabi ni BBM? Eto mga kababayan. Anong sabi ni BBM dito? Tignan ko yung post ko ha. Na-post ko yun eh. Last, saan ba yun? Hanapin ko lang. Ang sabi ni BBM dito sa kanyang post. Sinisiraan nila ako dahil di nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka, di yan pamumuliti ka. Hustisya yan. Di ba? Kaya iyan ang sinabi ni BBM. Hindi nyo kasi mahahawakan sa liig. Yung pagpapatuloy ninyong pagpapashipment ng bilyon-bilyong droga na siwata ni BBM, gusto ninyo hayaan lang ni BBM, hindi kayo disiplinahin. Yeah? Yung pagnakaw ninyo ng confidential fund sa bansa, sinita ni BBM, ayaw ninyo, kaya kayo galit kay Marcos. Yun ang totoo. Gusto kasi ninyo hawakan sa liig yung presidente. Kaya kayo nagkakaganyan kasi lahat ng baho ninyo mula sa droga, confidential fund, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagkakulong,
Pagpapapatay, kaya kayo nagkakaganyan. Yan ang sabi ni BBM. Tapos sasabihin nyo, itim ang ating bansa ngayon. Nagluluksa. Putang ina, kayo lang yung nagluksa para kayong namatayan. Bakit? Kasi yung leader ninyong araw-araw paninira, araw-araw naninira, nakulong. Kasi hindi nyo kayang panalunin yung sarili ninyo. Hanggat wala si Digong. Yan ang totoo. Kung walang Marcos, hindi malalaman namin na may pogo. Kung walang Marcos, hindi namin malalaman na meron palang nagkaroon na pala tayo ng mayor na hindi naman Pilipino. Kung walang Marcos, hindi namin malalaman na bilyon-bilyon na palang pera ninakaw ninyo. Kaya kayo galit kay Marcos, hindi nyo mahawakan sa liig. Bakit kailangan pa ni BBM makipag-share sa ninakaw ninyo? Kung siya pwede naman magnakaw, mas malaki pa sa inyo. Pero hindi niya ginawa yon. Yun ang totoo. Kaya kayo nagkakaganyan, kay hindi nyo mahawakan sa liig si Marcos. Siniraan nila ako dahil di nila makuha ang gusto nila sa akin. Sabi ni BBM yan. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Kahit pa Vice President kita, kung may confidential ka, sagutin mo yan. Yan, hindi yan pamumulitika. Hustisya yan. Hindi nga namin malalaman kung walang Marcos na ang atin palang economic advisor ay pure Chinese. Chinese national, si Michael Yam. Kaya kayo galit. Tapos, sasabihin niyo magaling kayong mamuno kasi pinapatay ninyo mga adik. Dinaan nyo ba sa due process? Magaling kayo at gusto nyo maging presidente kasi pinakulong ang tatay mo. Walang pinagkaiba kay Cory Aquino yan kung mangyayari. Katulad kay Cory. Tumakbong presidente si Cory dahil binaril si Ninoy. So yun bang pagtakbo ni Cory pagka-presidente para ba sa bayan? Hindi. Para yun sa paghiganti kasi pinatay si Ninoy. Yun ang totoo. Pero past is past. Tapos na yon. Dito tayo ngayon sa kasalukuyan. Tapos yan ang gagawin ni Sara ngayon. Pinakulong si Digong kaya magpresidente siya. Paano ang taong bayan? Para ba sa bayan ang pagtatakbo niyang presidente sa 2028? Kasi kinulong ang tatay niya? So paano tayong Pilipino? Sige nga. Paano tayong Pilipino? Magpe-presidente ako dahil kinulong ang tatay ko. So anong connection sa bayan yan? Ang tatay mo nakulong, walang kinalaman ang bayan dyan. Nakulong siya kasi pinapapatay niya dahil sa droga. Yun ang totoo. Tatakbo kang presidente kasi kinulong ang tatay mo. So anong connection sa bayan nun? Di ba? Tatakbo akong pangulo kasi pinakulong ang tatay ko. Wala kang pinagkaiba kay Cory niyan. Tatakbo akong presidente, pinatay ang asawa ko. Yun ang rason? Kaya tatakbo kang presidente kasi kinulong ang tatay mo? So saan yung serbisyo sa bayan yan? Paghihiganti. Paghihiganti ang ginagawa ninyo. Hindi pagsiservisyo. Yun ang totoo, Mr. Chair. Ako, Mr. Chair, mas gustuhin ko pa na tumakbong president. Kasi, sa ginawa nila sa tatay ko, hindi po talaga yun katanggap-tanggap. So, paano kaming taong bayan, tatakbo ka kasi kinulong ang tatay mo? Anong kinalaman namin dyan sa tatay mo? Buwa ka ng ina nyo. Diba? Iboboto mo siya kasi kinulong ang tatay niya. So, kumusta naman? Ngayon pa nga lang, Vice President, wala ng project. Absent. Hindi gumagalaw. Tapos iboboto mo, magpe-presidente pa. Ba, ang taas ng pangarap mo. Mauna ka, lumipad ka sa langit. Kung gusto mo mataas ang marating, yung success ba? Yung success, kapag nakita mo si Lord, wow, ito yung success. Nandito si Lord. Diba? Gustong magpresidente kasi ipaghiganti ang tatay. So saan yung taong bayan? Mga kakamping, mga loyalista, papayag ba kay ganon? Magpe-presidente kasi kinulong ang tatay?
So, paano yung serbisyo ninyo? Di ba? Ganun yun. Oh, may rason talaga si Aimee, kaya siya pumilit pumanig kay Sara para maghiganti siya sa asawa ni BBM. Oh, kasi kung tanungin mo, galit ba si Aimee kay BBM? Hindi naman siya galit. Galit si Aimee sa asawa ni BBM kay Lisa. Yan, totoo. Tigil-tigilan nyo nga ako. O pa ba? Chismoso kaya ako. Nag-vlogger pa ako, hindi ko marunong mag-chismis. Di ba? Oo. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Dito tayo kay Chis Escudero. At kay Aimee Marcos. Hindi mawawala si Aimee sa topic natin ngayon.